Masayang araw mga ka-PL. Pag-usapan lang po natin itong pinagpipiestahan na po ng ating mga kababayan. Itong nag-leak na estratehiya at plano di umano ito mga kababayan ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Nakita ko lamang po ito mga kababayan, ipinost ho ito ng The Manila Times. Ang ginamit po nilang lingwahe, mga kababayan, ay Ingles. Babasahin ko po yung mga iilan lamang po, katulad po nitong naging caption ng The Manila Times, mga kababayan. No ho, sensya na at namamaos pa ako. Pero, ang babasahin ko po sa inyo, nakatranslate na po mga kababayan sa Tagalog para nga naman mas maintindihan po nating lahat. Okay, ayos lang ho ba yun? O ayan mga kababayan, yan po ang post ng The Manila Times. In-screenshot ko at sinafety o itinago ko na rin po ito o nakopya ko na po itong kanilang inilabas. O ayan po ang ang pinaka-caption o title nila mga kababayan. Ang sabi, leak paper lays out full attack plan. Ha? Attack plan, mga kababayan. Sensya na't namamaos talaga ako. 2 pahina ho yata ito. Ayan po yung una. Basahin ko lang po yung headings, mga kababayan, ha? Alyansa para sa bagong Pilipinas. Ayan po yung logo nila. Okay? Mid-election final campaign sprint action plan, mga kababayan. Ito pa yung isang pahina naman. 2 nga yan eh. Ngayon, dahil nga natagalog na ito, mga kababayan, mas mainam pong basahin na lamang po natin sa ating pananalita para mas maintindihan po natin. Huwag na po itong English. Ano ho? Ito ho, ang Tagalog version nito, mga kababayan. Basahin ko na po. Ano ho? Dahan-dahan lang at napakarami po nito. At siyempre, gagawa na rin po natin ito ng kapirasong reaction lang naman, no? Habang nagbabasa ho tayo. Mid-election final campaign sprint action plan. Pagpupulong ng Lakas CMD Martes 22 o 22 ng Abril 2025, mga kababayan. Ito po schedule ng pulong sa pagdating ng mga kalahok. Okay? Kung ano man yung lalahokan nila, mababasa po o malalaman po natin yan, mga kababayan. Ano ho? Panimulang pananalita o mensahe ng paninindigan. Ayan ha. Saradong pulong ukol sa plano ng aksyon. Ha? So, closed door meeting, parang ganun ito, mga kababayan. Saradong pulong di umano o ukol sa plano ng aksyon. Okay? Ito na po, mga kababayan, ha? Unti-untiin po natin. Oplan Horos, bilang pinuno ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, patuloy na inaakusahan at sinisiraan si PBBM ng masasamang pwersa ni Duterte. Okay. Anong paninira kaya daw ang nakikita nitong nila o ng Administrasyong Marcos na ginagawa ng mga kaalyado ng ating dating Pangulong Duterte? Ano kaya ang nakikita nila? Yung bang pagsasabi na di umano'y gumagamit ng pulburon si Bongbong Marcos, yung ba'y paninira? Di bagay ang hiling ngayon ng ating mga kababayan at nating lahat ay simple lang naman.
hair follicle test, mga kababayan. Pero bakit hindi po nila maibigay? Hiling yan ng taong bayan Ngayon, kung talagang magnegatibo siya, edi mapapatunayan ng lahat ng ating mga kababayan na paninira lang ng dating Pangulong Duterte na di umano'y gumagamit ng pulburon etong si Mr. President. Yun ay tunay na paninira lang. Pero nananatili pa rin pong hindi nakikinig, di ba, si President Marcos, mga kababayan, sa kahilingan ng ating mga kababayan na magpa-hair follicle test siya. Kaya naman, tuloy-tuloy ang pag-aakusa nitong ating mga kababayan na baka nga naman gumagamit talaga ng pinagbabawal na droga. Kaya ayaw. Di ba? Yun lang naman ang haka-haka ng ating mga kababayan. Di po ba? Ang kanyang kabaitan at pagpapasensya ay hindi dapat abusuhin ng mga kalaban. Okay. Sige, sabihin natin mabait itong si Mr. President, mga kababayan. No? Kayo ba kayo tatanungin ko kayo ba may nakikita ang kabaitan sa kanya? Mga kababayan? Kasi kung ako po ang magsasabi, mabait. Sige, mabait daw sabi, di ba? O kayo na po humusga, mga kababayan, At ang kanyang pamumuno ay dapat ipagtanggol ng bawat benepisyaryo ng alyansa. Okay, tuloy ko yung basa. Ayon sa mga tagubilin ng Pangulo, ipagpapatuloy ng lakas CMD ang pagsulong ng Oplan Horos bilang matibay na kalyado upang mapanatili ang kalamangan ng alyansa pagkatapos ng midterm election. Ito'y babasahin ko na lamang po ng tuloy-tuloy, mga kababayan, para hindi po tayo masyado humaba. Mga nagawa natin. Ayan, mga nagawa daw nila. Ito, basahin natin isa-isa. Isang taon matapos buuin ang Oplan Horos, nakamit na ng alyansa ang maraming positibong tagumpay. Okay? Lubhang napahina natin ang masasamang puwersa ni Duterte ayon sa plano. Sa positibong kalagayan ng midterm elections, kumpiyansa tayong hindi na makakabawi si Dots, si Tatay Digong yan, upang hamunin ang pamumuno ni PBBM bago ang 2028. Narito ang mga natapos na. Ayan. Tuloy-tuloy tayo sa basa, mga kababayan. Mamaya na po tayo magbibigay ng kapirasong komento tungkol dito. Paano dumepensa? Ayan. Nagtuturo sila, mga kababayan, kung paano dumepensa. Matatag na core campaign team. Ayan, babasahin ko lang. Kasama sina SP Martin, Pangulo, si Tamayo, si Congressman Toti, si Congressman AG, at iba pa. So, marami-rami sila, mga kababayan, hindi lang si PBBM, kundi marami. Makipag-alyansa sa mas maraming partido, siguraduhin ang sentral na papel ng PFP. Habang naka-align sa lakas, NUP, Nasyonalista, NPC at iba pa, inendorso ang mga VIP ng kandidato. Yan, mga kababayan,
Sino-sino to? Si Congressman Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, si Senator Manny Pacquiao, si Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, at Mayor Abby Binay at iba pa mga kababayan. Hindi na po isinama dito si Senator Amy at saka si Camille at saka si Tol mga kababayan kasi lumundag na. Kasi nga, malapit nang tumumbay yung bangka ayon po sa sabi-sabi po ng ating mga kababayan. Okay, tuloy ko yung pagbabasa. Nangalap ng pondo para sa kampanya. Okay, naglaan si Congressman Saldico, mga kababayan, ng 8 bilyong pondo para sa mga rally, logistics, cash, at propaganda, mga kababayan. Siguro naman naintindihan nyo na, no? Kasi Tagalog to mga kababayan, no? Hindi ko na uulitin yung binasa ko, ano ho? Gumamit ng mga polisiya tulad ng exemption sa rice tariffs at pagtaas ng benepisyo ng uniform personnel. Kampanya sa sa impormasyon, ginagamit ang reactive social network, mga kababayan, ginagamit ang reactive social network, mula noong 2022 national election at kumuha ng mas maraming social media influencer, mga kababayan. Naintindihan nyo ho ba? Kasama po sa 8 billion na nakalap nilang pondo, mga kababayan, ang pagbabayad dito sa mga makukuha o kinuha na siguro nila na mga social media influencer, vlogger, mga kababayan. Yan po ang isa sa mga estratehiya at plano nila. Mahaba pa ho ito, pero babasahin ko lang po para sa inyo, no? Total, nakatagalog naman, maintindihan nyo naman Okay, ito pa. Paano umatake? Plano sa pag-aresto ng ICC. Nakipagtulungan ang PNP, PDEA, HRC at Kongreso kay Senator Trillanes mga kababayan, no? So maliwanag po na meron kinalaman dito si Trillanes. Okay? Senator Trillanes para sa ICC investigation upang makakuha ng warrant of arrest kay Duterte at matagumpay siyang inaresto at nailipat doon nga sa dahig. Naaresto ng ating Tatay Digong at nadala na sa dahig. Okay? Investigasyong lokal, ipagpapatuloy ng House, DOJ, NBI, COA at AMLAC ang investigasyon sa drug war at CF cases, mga kababayan. Drug war at saka itong confidential fund po di umano ng ating Vice President. Diba? So, magpapatuloy ho yan. Hindi ho matatapos yan, mga kababayan. At maliban dyan, ito, habang patapos tayo ng patapos o paunti ng paunti itong babasahin ko, mga kababayan, pabigat po ng pabigat. Ito mga maririnig ho ninyo dahil po dito sa binabasa ko. Ano ho? Inilunsad ang impeachment. Ito na. Nandito sa impeachment na tayo. Inumpisahan at ipinasa ng House ang reklamong impeachment laban kay Sara gamit ang pagsuporta sa mga congressman na mga soft o
ng mga soft budget tulad ng AX, AKAP, at TUPAD, mga kababayan. Okay? Pinahina ang alyansa ni Dots, nakalagay ho dito, o Duterte, mga kababayan, Pinahina daw nila, pero parang ang lakas-lakas pa yata ngayon ng PDP laban. Karamihan nga sa mga lugar na napuntahan namin, tulad ng ginagawa naming tawag dito, Cali Survey, Team Duterte ang iboboto nila ni zero nga halos yung alyansa, mga kababayan. Hindi ako nagsisinungaling, marami tayong ginawang mga Cali Survey at lamang na lamang talaga ang Team Duterte. Tapos dito daw mahina na daw sabi. O di sige, hayaan natin sila. Pinahina ang alyansa ni Dots matapos na ang plano laban kay Kibuloy at kay OJC dahilan upang mapiga ang campaign funds ni Dots, ang nakalagay ho dito. Pero Duterte ho yan, mga kababayan. Teka, para daw mapiga ang campaign funds ni Tatay Digong. Sa pagkakaalam ko lang, wala talagang pondo ang PDP. Taliwas po dito sa sinasabi nilang meron di umanong campaign funds si Tatay Digong. Katulad po ng mga ginagawang rally sa iba't ibang panig po ng ating bansa, kung di ako nagkakamali, lahat po yan, sponsor. Merong isang tao na merong kakayahan sa buhay na, sige, ako na ang magpaparali ako dito. Yan, para sa mga taga-PDP. Ako lahat kagastos. Maging kanilang mga pagkain at kanilang mga hotel, ako lahat ang magbibigay o magpo-produce. So, sa madaling salita, wala talagang pondo ang PDP laban. Kundi lahat yan, bigay o tulong lang. Kasi naniniwala sila sa hangarin, na magandang hangarin ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, bumabaha ng tulong. No, kita nyo na di ba? Pinalalabas mo nila dito na meron di umanong campaign funds si Tatay Digong. Yan ang gusto nila. O di sige. Ito pa. Kontra disinformasyon. Lumaban sa mga propaganda ni Duterte at KOJC tungkol sa drug war, smuggling at private military. Meron di umanong private military si Tatay Digong at ang KOJC, mga kababayan, at di umano smuggler pa. At itong idinidiin nila hanggang sa ngayon, umula pa noon, itong drug war ng ating Tatay Digong, na para sa akin lang, napakaganda naman ang naging kahinatnan nun. Tumahimik ang bansa, no? Natakot itong mga gumagamit ng droga at higit sa lahat, lalo na itong mga nagtutulak. Tumahimik ang bansa. Malaya tayo nakakapaglakad doon sa mga liblib na lugar ng ating bansa. Di tulad ngayon na nakakatakot na naman kasi parang bumabalik na naman yung mga jumper, mga kababayan. Nakikita naman siguro sa Facebook, di ba? Yung mga pag na-traffic, magsisilabasan itong mga kawatan, nanakawin yung gulong ng sasakyan, nanakawin yung baterya, at kung ano-ano pa, mga bigas, yan. Pero noon nawala na yan di ba? Parang ngayon, parang unti-unti na naman bumabalik. Okay, ito tuloy ko. Mga susunod na estratehiya at hakbang. Ito na, okay? Nino, ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito na po yung kanilang mga estratehiya at hakbang. Okay? Pabilisin ang impeachment sa Senado. Ayan na, mga kababayan. Talaga hindi nila tatantanan si Inday Sara. Gamitin ang FLR upang makuha ang boto sa Senado sa tulong ni SP Cheese.
Hindi ko masyadong maintindihan kung ano pong ibig sabihin nitong FLR. Ngayon, nilaliman lang po natin ang ating konting pag-iisip. Ayan, kasi nakalagay ho dito, gamitin ang FLR upang makuha ang boto sa Senado sa tulong ni SP Cheese. So, para sa akin lang, hindi ako sigurado. Ano ko lang to, pwedeng tama, pwedeng mali. Ang pagkakaintindi ko po dito sa FLR, mga kababayan, maaring pondo ito, mga kababayan. Pagpalagay na lang natin, kunwari, ano to, First Lady Resources. Maaring ganun. Maaring hindi rin naman. Maaring tama tayo, maaring mali din naman tayo. Okay. O, ito pa. Pababain ang tumataas na ratings ng mga kandidato ni Dots dulot ng kanyang pagkakaaresto. So, aminado ho sila, mga kababayan, na talagang tumataas ang ratings nitong mga taga-PDP. So, anong gagawin nila? Pababain daw, mga kababayan. Hindi ho natin alam kung anong gagawin nila. Basta isa ito sa mga plano nila. No? At pag-atake nila, mga kababayan. Okay? Ito pa. Nasa na ba tayo? Ito na. Ang ayan. Ito pa pala, may kulang pa. Itong sa dulo na binasa ko kanina. Dulot ng kanyang pagkakaaresto. Ayan. Dahil kasi doon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, talagang nakahatak yun ng simpatya ng ating mga kababayan na sana tahimik lang. Yung bang walang pakialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Pahala kayo dyan, politiko kayo, problema nyo yan. Pero, nang dahil nga doon sa pagkakaaresto ng ating dating Pangulong Duterte, tuloy, yung mga nananahimik, yung mga hindi nakikialam pagdating sa politika at problema sa ating bansa, namulat yung kanilang mata. Yun yung mga nadagdag o nakuhang simpatya ng ating dating Pangulong Duterte, tuloy, kaya naman lalong lumalakas ang rating ng mga senatorial candidate ng PDP. So, anong gagawin nila? Pababain. Ayan, di ba? Tuloy ko. Ang PNP, PDEA, HRC at Kongreso ay muling makikipagtulungan sa ICC para sa investigasyon at warrant of arrest para kina BG at De La Rosa, mga kababayan. Okay? So, talagang ipapa-aresto nila, mga kababayan, si Bongo at si Bato de la Rosa. Liwaliwanag ng binasa natin, naintindihan niyo naman siguro kasi Tagalog yun eh. Tuloy ko yung basa. Ituloy ang investigasyong lokal, ang House, DOJ, NBI, COA at AMLAC ay patuloy na mag-iimbestiga sa drug war at CF cases. Tulad ng mga nabasa natin kanina, ganito rin yun, di ba? Diskwalipikahin ang mga pangunahing kandidato, mga kababayan, Yung kandidato po ng PDP, i-diskwalipika nila, mga kababayan. Maghain ng kaso ng droga at pagpatay laban kina Duterte, saan yun? Pulong, BG at kay De La Rosa ukol sa at De La Rosa sa lokal na korte at ipadiskwalipikado sila sa COMELEC. Pondohan ang kampanya ni Carlo Nograles. Okay, repaso tayo. Maghain daw ng kaso ng droga at
pagpatay laban kina pagpatay laban kina Duterte, Pulong, BG at De La Rosa. So, yun po ang ihahain nila mga kababayan. At i-disqualified na rin daw nila. Okay. At ang masaklap dito, mga kababayan, pero sineswerte naman si Nograles, masaklap ito para kay Pangulong Duterte na ngayon ito matakbong alkalde sa Davao City, yung kanyang katunggali na si Carlo Nograles ay popondohan pa nila, mga kababayan. So, hindi lang pala haka-haka ng ating mga kababayan o ng mga Davaoenyo na baka itong si Carlo Nograles pinopondohan ng administrasyon. Dahil dito sa nag-leak na dokumento, mga kababayan, nalaman natin na baka totoo ito, na pinupunduhan nga siya. So ito na nga, nabasa ko na nga, di ba? Ito, kontra disinformasyon. Ipatigil ang mga peking account ni Dots. Account siguro itong mga accounts niya sa Facebook. Peke ba yan? Hindi peke yan. Maaring merong humahawak nito, pero hindi ho yan peke. Totoo ho yan, mga kababayan. Di ho ba? Ito pa, huli. I-freeze ang mga assets ni Dots o ni Tatay Digong daw. Pagkakaalam ko, wala nang asset itong si Tatay Wala naman itong pera. Nahihirapan nga ang PDP sa sa kanilang kandidatura dahil walang pondo ang PDP. Kung meron itong pera ang dating Pangulo, mga kababayan, sana tumutulong o naitulong niya sana sa PDP laban. Lahat nga puro nga sponsor So ayun nga, i-freeze daw nila ang mga assets ni Tatay Digong. Isa yan sa plano nila. Okay? May nakalagay pong pangalan dito, mga kababayan, Manuel Jose M. Dalipe ng Lakas CMD. Ayun. Okay? Ngayon, ganito po ang aking kapirasong explanation lang tungkol sa mga bagay na ito, mga kababayan. Itong nag-leak di umano ng mga dokumento, estratehiya at plano ng administrasyon ng mga kababayan, ang masasabi ko dito, dalawa lang. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Okay? Bakit pwedeng totoo? Bakit pwedeng hindi? No? Kasi ganito yan. Pwedeng totoo, mga kababayan, kasi ang naglabas po nito ay ang The Manila Times. No? So, lakas loob po ang The Manila Times na ilabas itong nag-leak nga dahil sigurado sila na totoo ito. Okay, sila yun Maaring totoo din o maaring sila din mismo naniniwala o hindi. Parang ganun. Parang parehas lang rin siguro ng paniniwala ko. Ngayon, pwede rin namang hindi ito totoo, mga kababayan. Pwedeng sinanadya itong i-leak para mabasa at i-content ng mga DDS vlogger, mga kababayan katulad ko. At delikado, wag naman sana para meron silang dahilan para ipatawag sa TRICOM, no? Imbestigahan, kalaunan, baka ipakontempt pa nila. Kaya ang masasabi ko dito, mga kababayan, pwedeng totoo ito, pwedeng hindi. Kasi noong mga nakaraang buwan, naging usap-usapan itong tanim fake news. Ayan, meron isang tao o isang account na maglalabas nitong mga fake news para pag na-content ng mga DDS vlogger, aakusahang fake news siya, no? Tanim fake news nga aakusahang fake news siya at ipapatawag sa TRICOM, kalaunan ipapakontempt na. Yun yung mga naging usap-usapan ng ating mga kababayan na di umano merong tanim fake news. Sinasadya silang magtanim ng fake news o sinasadya nilang magtanim ng fake news para gamitin ng iba at ipapakontempt. Maaring ganun o kakasuhan ba
Yan. Kaya ang masasabi ko dito, mga kababayan, pwedeng totoo ito, pwede ring hindi. Ngayon, nasa inyo po ang paghuhusga, mga kababayan. Ako'y nagbabasa lamang. Ha? Klaruhin natin to. Nagbabasa lamang po ako. Galing po ito sa post o sa The Manila Times. Okay? Maliwanag tayo. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat tayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.